Ilang years mula ngayon ang pinakamalayo nyo na plano sa buhay nyo? Okay. Years ba? May umabot pa ng years? O 6 months lang? O pinlano lang kakainin bukas? Pero walang pangmalayuan na plano. Sino po dito yung malinaw sa kanila? Malinaw sa kanila ang kanilang ultimate scenario. Yan. Kumbaga, alam nila yung gusto nila mangyayari sa buhay nila. Lalo na kung napanood yun na yung heart-produced vision na na talk natin. Okay. Ilan? Ilan? 10 daw kay Emya. 10 years ba yan? Audio check ng 10. Sige. So, ang topic po natin for yung tema natin ng buong linggo is about timing. Okay? And ang topic natin for tonight is the art of timing. Before we start, actually we already started. Time first is an artificial concept. Okay, wala pong ibang hayop na conscious sa time maliban sa mga tao. Meron silang circadian rhythm, ibig sabihin they have a bio clock that will influence their sleeping pattern, their hunger, mga ganyan. Pero yung mangangarap ng plano niya sa buhay nila, that is something uniquely human. Dalawa po ang very powerful na faculties ng isang tao. First is a very strong memory, kaya we learn in the past. Yung iba iniinda nila painful past, ayaw nilang pakawalan. At meron po tayong ability to project for the future. Kaya meron tayo matinding konsepto ng time. But that is an artificial concept. Okay? Kasi hindi siya biological in the sense. Ang pag-ano po natin ng time, ang pagtingin natin sa oras is heavily dependent on our perception. Yung mga bata, maglalaro lang yan, walang next schedule, kinabukasan. Walang walang masyadong iniisip yan na maglalaro sila, pag gutom, kakain sila. Okay? Pero tayo po, yung iba po sa atin, hanggang ngayon para mga bata, walang plano sa mangyayari sa buhay nila. Pag gutom, kakain. Pagka busog, maglalaro. Yan, sige. Kung ganyan po yung buhay nyo, at yung iba kahit hindi gutom, kakain eh. Pag naboboard, kakain. Pag masakit, kakain. Yan po. Magandang gabi, John Kicks. So, pag-uusapan po natin ng 3 uri ng oras. 3 kinds of time. And how it will be useful for us to master the art of timing. Yan. Art of timing. First, yung unang time po is long time. Pangmatagalan. Hindi po long term. Long time. Yung isa naman, forced time. Pilit na oras. At yung isa, end time. Okay, pangwakasang oras. I-explain po natin yung differences ng tatlo. At paano mo siya magagamit. Meron pong isa ako nabasa dati na significant. Significant po yung kanyang wisdom na naipasa sa akin. May isang martial artist pumunta sa isang master. Master martial artist. At sinabi niya na gaano katagal bago mo na perfect yung martial arts mo. Tapos sabi ng martial artist, sabi ng master, it took me 30 years. Okay? Tapos sabi ng na martial artist, kung dodoblehin ko yung effort ko, tsaka yung oras ng training, gaano katagal bago ko ma-master yung martial arts mo? Sabi ng master, it will take you 60 to 80 years. Tapos sabi niya, bakit ganun? Mas maraming beses ako magpa-practice pero mas matagal bago ko siya ma-master? Yes, kasi may mga bagay po na pag pinipilit nyo, minamadali nyo, doon kayo pwedeng ma-aksidente. Okay? Doon po kayo pwedeng magtagal if you do not trust the process. May isa pang story kung saan may hawak po yung isang tao na mga papel at may binder, ganyan. Tapos, kinakailangan niya makauwi kaagad kasi magsasara yung gate. So, ang ginawa niya, noong una, brisk walk. Tapos, nung magpapagabi na, tinakbo niya na.
Nang tinakbo niya na, napigtal po yung ano, yung binder, kumalat yung mga papel, pinulot niya lahat. It took a lot of minutes to gather. Kaya hindi niya naabutan, no? Napagsarhan siya. Pero kung maintain niya yung brisk walking niya, most likely aabot po siya dun sa ano, sa gate. Okay? Ang parable po na yan talks about being patient pag long time. Okay? Yung mga nagmamadali, occasionally, mas mabilis po sila nakakarating sa destination. But papers fly everywhere. Ang daming kalat. Habang nagmamadali sila. Maraming danger na pwedeng sumulpot. And accidents. And they find themselves constant in crisis mode. Fixing problems that themselves created. Yan. So, mas marami po pong pwedeng disgrasya na makuha nila. So, sa akin pong experience, pag nakita niyo ako, chill lang talaga. Kung makikita niyo ako sa trabaho, sa ano, chill lang din. Kahit nasa kulungan na, chill lang din eh. Oo. Pag wala ng budget, chill lang talaga. Lalo na kung alam mo yung pang long term mo. Ngayon, waiting involves controlling not only your emotions, but those of the people around you. Minsan po kasi mamadaliin ka nila para makagawa ka ng ng desisyon kaagad na hindi naman ikakabuti mo para po sa kanila. For example, nagre-request ako dati sa parents ko ng after high school magwa 1 year break ako. 1 year break, ayoko muna mag-aral. Sasabihin sa hindi, sinasayang mo lang yung oras mo. Kumuha ka ng course, pumili ka kahit anong course. So, nag-comsci ako. Okay? After ko mag-comsci, saka ako naka-realize na magmamaritime ako. So, yung comsci is something na ginastosan namin. Ginastosan namin. Tapos na ako doon, na napariwara ng konti. At kung titignan mo, basically, sayang. Pero, hindi ko na siya tinitingnan ng ganun. Dati ganun yung tingin ko sa kanya. Pero ngayon po kasi, dahil may regal faith ka na, lahat yun nag-contribute sa kung sino ako ngayon. Kaya okay, optimistic na yung tingin ko sa experience na yun. Pero nung time na yun, sabi ng father ko, ituloy mo na yung comsci. Sayang lang yung nagsimula ka na dyan, 2 semester na yan, mataas naman yung grade mo. Okay, hindi ka nga Landins lister. Pero, excuse me, ganun yung naging reaction. So, meron po tayo 5 key. 5 key tungkol sa long time. First, when your mind is uncluttered by constant emergencies, you will see further in the future. Pag kokonti po yung bumubulabog sa utak mo ng emergency, mas makakapag-project ka po ng pwede mong gawin para sa hinaharap. Okay? Minsan po, yung mga kakilala ko, pag susulutin ko yan, mga kliyente ko, sumulat ka, top 25 things you want. May pusa. You want to happen in your life. 25 things lang. Okay? Noong una, mabilis magsulat. Tapos aabot ng nasa 15, 16, 20, hirap na yung magdagdag. Tapos naka 25 na, yan, Coach Mix. 25 things that I want to happen in my life. Saka ako tatanungin, what if yung 5 lang sa 25 na yan na pwede mo magawa in your lifespan? Ano yung 5 na yon? Mapapaisip sila. Hala. Sige. Ano to toolkit yon. Pwede nyo gamitin. Hatiin nyo yung papel sa i-fold nyo sa kalahati, lengthwise. Ang tawag dito 25 items. Ginamit to ng ibang coach, international. So ngayon, sabihin ko tinatamaan. Duling So, as I was saying, binabato ko yung pusa ng bawang para wag kainin yung nandun sa lamesa namin. Anyway, going back, pag naisulat nila yung top 5 nila, tatanungin ko sila, eto yung top 5 mo. Ito yung top 5 na priority mo. Na kung ang lifespan mo, hindi matagal, eto lang yung 5. Okay? Sa ngayon, in your current daily life, ano yung ginagawa mo? Madalas mapapound out nila, wala doon sa top 5.
Nandun sila sa iba. Sa ibang mga bagay that doesn't matter to them. Minsan basag yung realization nun eh. Pusang gala. Sa lifespan ko, kung 5 lang kayo kung magawa, ang ginagawa ko araw-araw, wala dun sa 5 na yun. Kasi, cluttered tayo. Cluttered yung mind natin with many things to do. Okay? Lalo na kung maraming emergencies. Lalo na kung maraming umaagaw ng attention mo. Kaya nga sinasabi nung kaya nga sinasabi nung ibang tao, parang nawala ako sa aswang eh. Sa mga naging sa YouTube, may binabasa po ako dito sa Discord. Yan. As I was saying, yung care na word, yung care, ang tawag po dyan is burden in the mind. Ayan po yung literal na meaning ng care or pag-aalala. Ngayon, kung ang dami mong tao na inaalala, you create a lot of burden in your mind. Constantly cluttering your mind, distracting you from the things that truly matters to you. Wait lang. I'm not saying to forget about, don't give a fuck about those people in your life. I'm just saying, as you increase their opinion na lalagay sa utak mo at makikiagaw ng space, that takes away something from you. Okay? Ayun po. Pag marami kang inaalala mo yung kapitbahay, sasabihin nung kaklase mo nung high school na wala naman talagang paki sa'yo, di ba? Ang dami mong mga inaalala, ano sasabihin ng social media, ano sasabihin ng ganito, ng ganyan. You are cluttered. Kaya hindi ka makapag-zoom in dun sa things that truly matters. Okay? But when your mind is uncluttered, walang kalat masyado, you will see further into the future. Makakapag-project ka. Ano ba talaga yung gusto kong mangyari? Okay? Kaya nga po, tawa. Chef, wala pa kayo dyan siguro, Rapi, ng coach nyo. Wala pa sa point na yan, kasi repair muna yata yung ginawa eh. Wala pa naman dyan sa part na yan, Anyway, going back to the topic. Second, you will be able to resist the bait, yung mga pain that people dangle in front of you, and will keep yourself from becoming another impatient sucker. Okay? Across my lifestyle, across my life po, modesty aside, magyayabang ako ng konti, marami po talaga nag-o-offer sa akin ng career, ng job, okay? Minsan, meron po, imimit ko bukas, kikita po kami bukas, in-offeran niyo po ako dati, she offered me a job na meron pang 2 secretary, at kung gusto ko hanggang 4, assistant. Okay? Tapos ang sabi ko sa kanya, anong job description, anong gagawin ko sa work. Malaking sahod ng offering. Tapos sinabi niya, management daw ng fleet. Tapos alam ko yung reputasyon ng mga fleet managers. Sabi ko sa kanya, sige, thank you na lang. Hindi ko gusto ubusin yung youthfulness ko dyan sa ganyang trabaho. Kasi energy draining talaga. Energy draining. Kung meron kang isang barko, meron kang 20 plus na tao sa barko na yon. Tapos kinakailangan mo pang intindihin yung kapalitan nun. So 40 plus. At minsan na mangungulit sa'yo yung mga kamag-anak pa ng mga tao na yon. So 80 plus na. Isang barko pa lang yon. Imagine mo, meron ka 100 na barko. So, ilang tao yung mangi-istorbo sa'yo every freaking day. Okay? So, parang sabi ko, thank you na lang. Mababa lang yung sinasahod ko at that moment bilang isang training officer ng isang training ship. Pero, hindi ako basta mapapainan. Kahit malaking sahod, kahit po, sabi nila, may maganda daw yung support dahil meron kang tao under you. Pero sabi ko, no way, thank you. Sa long-term plan ko po kasi, pag tinayo ko yung Konoha, kinakailangan may skill akong mag-mentor ng maraming estudyante. Ayun yung magiging core.
Ang i-alok mo sa akin, mag-manage ng barko tsaka ng mga tao dun sa barko. Hindi po yan yung pang long term na plan ko. Okay? Ayan, ito po yung key number 2 na sinasabi. You will be able to resist, okay, the baits that people dangle in front of you. Oh, kahit na anong i-alok sa'yo, kaya mong tumanggi. That is not for me. Oh, malinaw. Meron din isa nag-alok sa akin, quality management naman. Pero ang hinahanap ko noon, dapat yung trabaho allows me to travel. Okay? Allows me to travel at the same time, hindi nila aagawin yung weekends ko tsaka yung after working hours. Eh sabi lagi daw overtime. Tapos madalas daw nasa tatrabaho ka on weekends. Tapos zero travel. Tapos sabi ko, sige, thank you na lang po. Oh. Ang gusto ko makaikot ng bansa, maging pamilyar sa mga bawat lugar dito, para alam ko yung kultura na pwede kong i-create. Doon sa long-term plan pa rin. Long-term plan ng Konoha. Tapos may mga network ako sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kung maghahanapan ako ng magiging estudyante at papa-exam ako, alam ko kung paano ko itatap. So, naka-align pa rin po sa long-term. Okay? Key, mabilis yata ako. Key number 3. You will have more flexibility and yun. You have more flexibility when opportunities as they arrive. Marami pa kaya ba't gaya? Bakit po? Kasi po, bakit dumarating yung opportunity? Kung nagtsatsaga ka, you're patient with your current career. Minsan po kasi may darating na opportunity dyan. Habang meron kang regular na pinagkakakitaan, mga ganyan, minsan yung network na mabibuild mo, later pa mag-grow, later pa ma-harvest. Minsan yung image na kinakailangan mo, it takes time. So, kung patient ka lang at hindi ka palipat-lipat, halimbawa, ang ginagawa ng ibang tao kasi, magtatanim ng seed sa unang lupa. Tapos, after ng ilang weeks na maliit yung tubo, lilipat na ng ibang lupa. I-repeat niya yung process. Magtatanim siya ng panibagong seed. So, anong nangyayari po, wala pong namamaximize na opportunity. Okay? Yung problema naman din kasi ng iba, hindi naman kasi nagtatanim. Kulang sa toiling. Hindi bumibuild ng network, hindi nagpapakita ng image, yung mga ganyan. So, hindi talaga nag-grow yung nila, yung seed na itinatanim nila. Tapos yung entitlement thinking na dapat ibigay nyo sa akin yung ganito kasi I perform my required job. Required job lang naman yun. You did not extend. You did not exceed sa mga gagawin. So, bibigyan lang sa'yo. Sumasahod ka naman sa, sa binibigay namin job sa'yo. Ano pa hinihingi mo? Okay? So, may mga time po na if you're patient in toiling, not only waiting, patient in toiling and enduring, may mga opportunities po na darating kung saan pwede kayong makapag-maximize. Yung sa akin po, normally I stay for a company around 6 years. Okay? Bakit po 6 years? 6 to 7 years. Kasi po, dun sa 6 to 7 years na yon, most likely, master ko na yung magiging trabaho doon. Tapos, ang nangyayari na doon, baka tumaas lang yung sahod ko, pero wala na akong bagong matututunan. Kumalat na yung network ko, kaklose ko na yung mga tao sa paligid. So, sa akin, parang sagad na, dead end na yung career. So, ang gagawin ko niyan, mamamaalam na ako niyan. Okay? Pero yung akin po yun that is my may time scale. Yung kapatid ko, siya kasi loyal siya dun sa isang company until magpakita ng disloyalty yung company sa kanya. So siya po nakabase sa values niya ng loyalty. And tawag dito, reciprocity. I-reciprocate sa kanya yung loyalty na pinapakita niya. Akin naman po kasi time-based. 6 to 7 years, ayun yung estimate ko na alam ko na yung galawan dito, na master ko na yan. So, next na ako, according to my long-term pa rin. Okay? Number 4. You will not move from deal to another deal
without completing the first one. If you take your time, kinakailangan tapusin mo muna yung sinimulan mo. Bakit? Kasi it will make your foundation secure. Okay? Nung noong 2013 ng October, nag-decide akong mag-resign sa current company ko. Organization, school po ni Coach Ram. Okay? Tapos, sabi po ng mga kaklase ni Coach Ram, nakaklase ko rin, tapusin mo muna yung anniversary natin. Ikaw yung class president. Okay? Kinakailangan yung 10-year anniversary natin, bongga. Oo, bongga. May picture ka ba ng Coach Ram? Were you there? Nandun ka ba? Oo. Pero gusto ko na nga mag-resign. At that time, gusto ko na umalis. Pero sabi ko, sige, ang laki ng suporta nyo sa akin. No? Nag-aaral ako, umalis, sahod ko. Nagdadagdag sila. Nagbibigay ng ayuda po sa akin yung mga klase ko just for me to stay. So malaki yung malaki yung tulong talaga ng mga klase ko at that time. Tapos, sige, sabi ko, sige, tatapusin ko yung anniversary. Then, nung sinelebrate, gabi, ang tema namin, Hollywood. So, lahat kami ay naka-suit, bow tie talaga, tapos gown, tapos, may mga performance, sumayaw kami, buong class. Sumayaw kami ng Uptown Girl. Kasi yung kanta na yun ay memorable sa aming batch. Uptown Girl ng Westlife. Tapos, syempre may video coverage, may pictures, ganyan. Tapos may fireworks. Yung fireworks nanggaling pa sa Bulacan. Dala pa ni partner. Si partner wala dito ngayon eh. Pagka set off po ng fireworks, sabi po sa akin ng Vice President, itago nyo sa pangalang Jeffrey De Leon. Sabi niya, nagtataka ka ba kung bakit ikaw yung pinilit namin na maging presidente? Proud po ako ng moment na yun. Kasi mukha naman talaga sila nag-enjoy. Parang nakita ko naman sa kanila. Tapos, kinabukasan po noon, wala na ako dun sa company. Hindi na ako ulit tumapak. Hindi na po ako ulit tumapak. Inabot po ng 6 years bago po ako ma-require tumapak uli dun sa sa company na yun. Pero what I did was I closed all open na deal. Okay? Kasi po, ayun yung po magpapasolid ng foundation nyo. Yung iba po kasi, marami pong simula, tapos marami rin hindi natatapos. Okay? So marami siyang iiwan ng basag. Katulad po nung wala ngayon akong scholar ngayon dito na 9th batch, sila code. Pero alam nila yan. Sabi ko, sinimulan ko sa inyo, I commit na Kaya nga, na yung pusa talaga kinakain talaga namin, pinipitik ko tuloy yung Sabi ko, I commit na makagraduate kayo bago ako umalis. So, iniintay ko po makagraduate sila next year until I retire to my current company kung saan sila nabebelong. Pagkatapos nun, done deal na kami. Yung mga nabago naman na procedures or policy, gumanti raw tayo, Rapi, kainin natin yung pusa. So, yun po yung point. Okay, do not move from one project to another project, one deal to another deal nang wala kayo natatapos. Hintayin nyo muna magsara. Kahit na po bankruptcy. For example po, yung tinayo kong photo studio, that was very premature. It was very premature. Ang dami kong kapalpakan na ginawa. At the break even lang. Ibig mo sabihin, nabawi ko yung ginastos ko pero wala po akong kinita. Kaya sinabi ko, okay, move on na ako rito. I will make it, declare it as closed. Closed deal. Okay na to. Marami kong learning na magastos magkamali pagka magbi-business ka. So, kulang pa ako sa alam. Kulang pa ako sa kakayahan. Buti ka pa nakabawi. Na-reinvest ko po sa real estate. Yung yung tawag dito, yung kinita noon, yung pinang-break even noon, na-reinvest ko po sa real estate. At medyo lumaki naman siya ng konti ngayon. Okay? So, i-close mo.
Ganyan din po sa sa jowa. Oo. Make sure na walang loose ends. Oo. Pag break na. Hindi yung etong to, may season ka pa, may autumn season ka pa sa jowa A, tapos nag-spring season ka sa jowa B. Okay? Anong gagawin po sa inyo yan? Kukuha po yan ng maraming clutter. Gagawa ng maraming clutter sa utak nyo. Hindi kayo makakapag long time. Hindi po kayo hindi nyo magagamit yung power ng time na to, yung long time. Okay? So, i-close mo muna, one at a time lang. Pwede pong sunod-sunod, wag sabay-sabay. Yan tayo eh. Okay? Last key for long time. Slowing time down will give you a perspective on the times you live in. Letting you take a certain distance and putting you in a less emotionally charged position. Ang ibig po sabihin yan, kaya mong pulsuhan yung mga nangyayari sa paligid mo bago ka gumawa ng desisyon na hindi lang emotional. Marami pong nung president po ako ng alumni namin, marami pong issue. Halimbawa, crisis, ako na. The board is pressuring me to donate yung part ng budget namin sa nasalanta ng bagyo. Okay? Nung time na ako yung president. Tapos sinabi ko sa kanila, at the moment, maraming gustong mag-donate. Okay, babahan ng donation dyan. Kasi yung iba gusto mag-donate on video. Okay? Pero, 2 weeks, or 3 weeks, or 1 month later, nangangailangan pa rin ng tulong yung mga tao doon, pero hindi na sila sikat. Hindi na, nakamove on na po yung tao na hindi affected, nakamove on na po sa crisis ng mga affected. Pero affected pa rin po yung mga tao na yun. Sabi ko sa kanila, kung makikipagsabayan tayo dito, hindi rin talaga tayo makaka-help in the sense. At the same time, kung kailangan, baka wala na tayong resources for that. Okay? So, napaisip sila. And, ayun po yung gagawin ng 5th key. Okay? If you slow down your time, magkakaroon ka ng kakaibang perspective. Letting you take certain distance. And putting you in a less emotionally charged position. Okay? Halimbawa, nakipag-away ka. Tawag dito, halimbawa po, may nangyari dito, nasa bar po ako, sa Bataan. Tapos, yung isa po doon, yung isang guy doon, ay dated yung yung jowa niya. Member ng frat, yung lalaki. Tapos yung jowa niya, lumabas kami. Nag-stay po sa apartment ko sa Bataan. Tapos nalaman niya, hindi ko alam, nandiyan siya sa paligid, nasa bar ako. May sumuntok sa akin mula sa likuran. Oo. At tawag dito, rambulan na dapat yun. Oo, kung tutusin rambulan na po siya dapat. Pero dahil yung nakapaligid po sa akin ay mga trained na mga mayman, ano pong ginawa? Inano tinawag ito, chinoke yung leg ko. Nung kasama ko hindi naman chinoke, parang inakbayan niya ako ganyan, tapos tinakpan yung mukha ko, tapos inilabas niya ako ng bar. Okay, inilabas niya ako ng bar para hindi ako papalag na nakainom. Okay? Kasi po, ang ayaw niyang mangyari sa akin, lumaki yung issue, mapunta pa kami sa presinto, mablatter, mga ganyan. At yun, it will do long-term damage. Pero at the heat of the moment, na-slow down nung na-train ko yung time niya. At nakuha niya ako, nailayo niya ako nang hindi kami emotionally charged. Pero marami po akong kakilala, hindi papayag na hindi makabawi. Talagang rambulan. Tapos, magpe-pay ng damages, malaki. Areglado. O kaya, lalong lalala yung away. Kasi sa halip na away ng 2 tao, away na ngayon 2 gang. So, nag-exacerbate na yung situation. Okay? Lumala na. So, pero kung meron po kayong long time, meron kayong
gustong gawin na pangmalayuan, alam mo na makakagalaw ka ng ng may patience. Yan ta. Huwag mo na ulit-ulitin yung Rafi. Ulitin lang. Dinaanan ko na nga lang, ibinalik mo pa. Okay. I learned it. Yan tuloy, nakalimutan ko yung isang sasabihin ko pa. Meron din po sa akin nag-death threat. Nag-death threat siya sa akin na tawag dito. Hindi ko siya pinatulan. Ang sabi niya sa akin, magmumukha daw akong bagoong. Oo. Magmumukha daw akong bagoong pagka lumapas daw ako ng hometown namin. Oo. Papaano niya raw ako sa mga fraternity nila. Okay? Tapos sabi ko ganyan, talaga? Salamat sa message kasi I can use this as circumstantial evidence that you intend to do me harm. Sabi ko ganun. Alam ko naman may plano ka mag-Middle East by 3 months or 5 months from now. Hindi ka makakaalis kung nakablatter ka sa presinto. Hala, yung yung worry niya, na-trigger talaga siya, nagbabakaawa sa akin na, hindi, bibiro ko lang, ganyan. Gusto mo, dalahan pa kita, alayan pa kita kung sino man type mo, mga ganyan. Sarap makipaglaro. Hindi ka emotionally charged Okay? Ikaw ay nag-ano ka lang. Nag-flow ka lang. Pero kung nakipag-anuhan ako sa kanya, I don't know. Of course, we really cannot predict what will happen. Pero kung alam mo yung galawan, hindi ka cluttered. Hindi cluttered yung brain mo. Okay. Ang image po niyan, kung alam mo yung gusto mo mangyari in your future, naka-chill ka lang at ikaw ay nagpo-flow. Yung pagiging, daming kaaway. Yung pagiging, sa school po ni Coach Ram, ang training po sa kanila doon ay lagi naka-double time. Pag ikaw po ay first year college, military style, lagi ka po tumatakbo, bawal ka makikita maglalakad. Bilang first year cadet or fourth class kung tawagin. So, ganun po kami sinama yung sarili, sige, inaamin ko naman ganun po kami gumalaw. Laging double time. Ganyan. Sisigawan ka o mapaparusahan ka pag nakita ka ng chill. Pero nakakatuwa, nung first class na ako, meron akong project, tumatakbo ako pumunta sa library. Tinawag po ako ng trainer namin, sa tactical officer namin. Tago po natin sa pangalang Bong Nebria. Siya po yung may hawak ng ngayon, MMDA. Lagi po siya na Facebook. From US, may work na siya. Nag-volunteer, pumunta rito para tumulong ayusin yung nangyayari sa EDSA. Okay, so very cool yun, very cool. Pero strict yun, very strict. Noong nakita niya ako na tumatakbo, papunta sa library, sabi niya, Ligaspi! Kitawagan yun. Tapos sabi ko, yes sir. Di ba? First class ka na? Tapos sabi ko, yes sir, first class is 4th year. Ibig sabihin, ikaw na yung pinaka-leader. Yung batch yun na yung pinaka-leader ng buong fleet. Oo. Tapos sabi ganun sa akin sabi sa akin, first class ka na, bakit ka pa tumatakbo? Dapat makikita ka nila, chill. Okay? Kasi po yung aura ng isang leader, hindi po hurried. Hindi mo kang laging ginagahol sa oras. Kasi pinapakita sa leadership mo, aligaga ka, wala kang control. Wala kang control sa sarili at wala kang control sa time. Kasi sinasabi po sa akin nung nagte-train sa amin nun, is mag-move ka lang, mag-flow ka lang. Okay? Nasa leadership position ka na. Tinitingnan ka ng mga junior mo. Kung sila naka-double time, huwag mo sabayan kasi junior mo sila. Mag-create ka ng distinction. Kinakailangan yung aura mo, aura ng internally malakas. So, chill lang ako, maglalakad lang ako ng relax na relax. Okay? Ayun yung training niya sa amin, Lodi talaga yan si Sir Nebs. Okay? So, tumatakbo sa akin yung lesson na yun. At hanggang ngayon, ako po yung pinakabatang manager sa company namin. Tapos, ang gagawin po nung minsan, katulad yung board report, aligaga po sila lahat. At ako nakikita nila, may araw na di ako papasok, work from home daw. At pag pumasok ako ganyan, minsan, nandun lang ako sa puan, chill lang.
Tapos, yung pala, kami, yung department pa rin namin yung una makakapag-submit. Makakapag-turn out ng output. Kasi, behind the back, marami na kami pine-perform. Pero yung image na lumalabas sa'yo, chill ka lang. Ganun ba ginagawa ng mga government officials? Chill ng chill. Nag-manyanitas. Next, pangalawang uri ng time. Ang tawag po dito is forced time. Ibig sabihin po ng forced, pinuwersa, di ba? You upset the timing of others. Kung gusto mo ma-apply itong art of timing, you can make people hurry. Sila yung magmamadali. To make them wait. Maghintay sila. To make them abandon their own pace. Kung ano yung schedule na sinet nila, kakalimutan nila para sa'yo. To distort their perception of time. Yung game plan mo, yung game plan nila masisira. Yung flow nila masisira. Katulad po ng na madalas pag sa presentation, kami magpe-present sa halimbawa may group presentation. Madalas I volunteer to go ahead, yung first. Kasi minsan tatanong, sino nang ready? Sino pwede mag-present? Tapos magsasabi ko ng born ready. I'm born ready and sige, tapusin na natin to, mag-present na ako. Para wala na akong iisipin pagkatapos. Hanggang dito na lang yung kaya kong gawin, and ipe-present ko na. Pero behind the scene po kasi, matagal ko nang in-effortan yun. May mga kinreate na ako. Kaya, pag tingnan mo ako dun sa point na yun, mukha po akong chill. Kaklase ko po doon yung vice president ng school ni Coach Ram. Sa na yun, nasa UK kami noon time na yun, nung na-realize ko kung paano ko talaga siya ina-apply. We're taking a course about being an educator and administrator ng isang school. Ayun po yung namin, yung curriculum design, ganyan yung mga subjects namin. Paano maging mentor, paano maging mag-design ng mga kurso, mga ganyan. Tapos paano mo hawakan ang isang school. Ayan po yung course na kinuha namin sa ibang bansa. So kasama ko vice president. Tapos nung nag-present akong ganyan, napamura yung vice president. Walang ya. Tinaas na naman ni Miko yung bar. Yung standard kung paano sila magpe-present. Aligagana sila. Okay? Aligagana sila kasi nakikita lang akong chill, sumasabay sa pagiging chill ko. Pero nag-present na ako, yung output mo is different from output nila. At kung merong mas silang gustong palitan, hindi nila kayang habulin. Yan tuloy, yung presentation na, nagkakabulol-bulol na. Okay? Kaya po, ang grade ko doon, 78. 78 yung grade ko eh. Matindi po yung standard nila sa UK. Pag below 40 ka, pwede ka makakuha ng score na below 40. Pwede ka ma-0 sa grading. Pag below 40 ka, bagsak. Pag 41 to 60, that's the average. Ibig sabihin na normal, typical na score ng isang estudyante. 61 to 80, that is medyo magagaling na yan. Mga high performers na yan. Tapos yung 81 to 100, henyo na po yan. Sobrang konti. Sobrang konti yung umaabot sa 80 plus. Kaya nung naka 78 po ako, top 2 na ako sa class nun. Pero may effort ka behind the scene, tapos yung mga klase mo, hindi makasabay kasi na-force mo yung time nila. Making people wait is a powerful way of forcing time. As long as they do not figure out kung ano ginagawa mo. Kay Aileen po, yung girlfriend ko dati, ginamit ko po sa kanya kasi ito eh. No, nagde-date po kami, parang 3rd month yata ng dating namin. Sabi nung nakaramdam ako, meron akong intuition na mukhang sasagutin na ako. Ang ginawa ko po, hindi po ako nagpakita. Hindi ako dumaan sa kanila, ganyan. Umuwi ako ng direksyon ng Bataan. Tapos, yung best friend niya, minessage ako, bakit hindi mo dinalaw si Aileen? Expected namin dadalaw ka bago umuwi. So, sayang, sasagutin ka pa naman. Sabi niya sa akin, bayaan mo siya. Sabi ko gano'n, bayaan mo siya. Hindi pa time para sagutin niya ako. Tapos, nung debut niya na, ako yung escort, kasi obviously, meron po something between us, kaso nga lang, meron akong long time na plan eh.
gusto ko, pag sinagot niya ako, kilala niya ako ng buo. Hindi lang yung superficial na ako. So, bawal niya ako sagutin na nakikita niya yung puro maskara. So, patient po ako sa pagpapakita ng mga ano ko na yun, mga turns ko nun. Sabi ni, nung escort niya ako, syempre, may regalo ko sa kanya, tapos nag-heart to heart to kami. Tapos sabi niya, ako nagsabi, syempre, iko-command mo nga yung ililid mo yung time eh. Sabi ko sa kanya, hindi mo ako pwedeng sagutin kasi wala akong tinatanong. Okay? Wala akong tinatanong. Tatanungin kita. Tatanungin kita February 2004. Nagkakilala kami 2002. Nag-start kami mag-date 2002. So, 2 taon. 2 taon na, actually, lumampas nga eh. Tama. Parang ganun. Sabi ko, tatanungin kita February 2004. Tapos sabi niya, ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw pa magsasabi kung kailan kita sasagutin. Kaso nga lang, I'm using the forced time. Okay? You wait. Kasi, bago kita tanungin, may declarations muna ako. Bago ako mag-declare, meron ako mga signs na gusto kong makita. Okay? So, tumagal po yung dating namin. And on February, that is Valentine's Day. At meron po kami Valentine's party. Siya po ang aking kadate. Habang nagsasayaw sa Valentine's Hop, kung tawagin sa amin. Habang nagsasayaw sa dance floor talaga yun. Tabi ng pool. May mga candles doon sa swimming pool na nakalagay sa mga floating na at may live band. Doon ako sa kanya nagsabi, I love you. For a very long time, I refused to believe in the concept of love. Pero sa simula 2000, year 2000 hanggang ngayon ko lang na-realize. At sa'yo ko unang sasabihin, romantically, I love you. Ito na yung tanong, do you love me? Umiiyak siya nun. Tapos sabi niya, ulitin mo uli. Tagal ko hinintay itong tanong na to. Ulitin mo uli. Tapos sabi ko sa kanya, I love you. Do you love me? Tapos sabi niya, yes. I love you. So, yung moment po na yon was very memorable. Hindi po siya tinext lang sa'yo, I love you too. Jowan na kita. Sige, tapos na. Okay? Hindi po ganun. Kahit na calls yan, kahit na nagtawagan kayo, kahit nag-video call kayo. Akin lang, wait lang. Standard ko lang yun Standard ko lang yun. Ituturo ko rin sa ethical attraction, okay? Yung concept na tinuturo ko sa Case of Love. Pero sa yung mga galawan, yung mga enrollees natin sa sa ethical attraction. Okay, anyway, yun nga. Hawak mo kasi yung time. Patient ka. Tapos, you know how to force people to abide with your timing. Kaya ang ginagawa po natin sa course na to, itong topic natin tonight is the art of timing. Masterin mo. At hindi mo siya mamamaster kung hindi mo alam yung long time tsaka etong forced time. Okay? Halimbawa, nung in-interview ako ng company ni na training center ni John Kicks. Okay? At pumasa ako sa interview, inoferan ako ng salary. Okay? Ang reaction ko parang, yung good lang, parang ganun, parang natatawa. Tapos amusing, amused yung reaction ko. Tapos sabi ko, thank you po ma'am, but I cannot accept. Sabi ko dun sa administrator. Tapos sabi niya, are you receiving higher? Tapos sabi ko, yes ma'am, definitely. Sige, let's forget about it. Sabi niya, eto, panibagong offering ko sa'yo. A new package, a different package. Tapos sabi ko sa kanya, honestly ma'am, mas mababa pa rin po dun sa nare-receive ko before, tsaka ino-offer ng iba. Sabi ko ganun. Pero, tatanggapin ko to. Kasi hindi niyo po kilala. Okay? Hindi niyo pa alam paano ko mag-work. So, after po ng 3 months, let's negotiate. Okay, let's negotiate.
Tapos sabi niya, ay Miko, kasi dito sa company namin, 3 to 6 months yung probationary. Okay? Tapos sabi ko, walang problema po yun, ma'am. Walang problema yun. After 3 months, if I'm not suited for the job, let me go. Okay? I'm forcing the time. Okay? Kasi, ang gagawin sa akin doon, magde-delay ako ng additional 6 months, additional 3 months, so 6 months total. Para po sa akin, kung hindi ko kayang ibigay yung expectation nyo o tapatan yung expectation nyo, okay, ilampas yung expectation nyo within 3 months, baka nga mamaya, there are better people suited for the job. Okay? And I could have other opportunities din sa labas. So, sabi niya, oh sige, let's negotiate after 3 months. Tapos, nung third month na, nag-message na po ako dun sa presidente. Sabi ko sa kanya, sir, it's been 3 months already. Please appraise my performance. Am I fitted for your company? If not, let me go. Okay? Tapos, sabi niya, sa totoo, Miko, you exceeded our expectations. Pero yung hinihingi mo kasi, ang normal salary raise namin dito is around 7% annually, yung increase ng sahod namin. Ang nire-request mo, more than 50% na salary raise. And I cannot give. Maano ko ng mga tao. Mamamab siya. Suitable na ba sa'yo itong increase na to? Sabi sa akin. 46% increase. Tapos sabi ko sa kanya, na-replyan ko na, sige sir, tanggapin ko na to. I will look at this as a challenge to redouble my efforts. Sabi ko gano'n. Pero syempre script ko na yun. Then, the next year, actually, months later, dahil nung pinag-usapan namin yon, it was about September yata. June, July, August. So, parang around September. So, nagkaroon ako ng increase. By January, kasabay pa rin po ako sa all employee na binigyan ng increase. So, the first time ko rin, alam ko yung hangganan, alam ko yung long term ko, long time. Alam ko saan yung direction na gusto kong puntahan. Itong company na to, fitted siya doon. I could journey with this company towards sa long time ko na nagalawan. Pero kung i-delay ako ng company na to, maaga pa, inaagapan ko na. So, first time ko yung company. Okay? I give you 3 months. Ako nagbigay ng deadline. Pero syempre, wait lang ha. Huwag garapal yung galawan nyo ha. Baka mamaya. Gusto ko yun yung mga ginagawa ni Coach Mix ha. Syempre may sayaw yan. Hindi ka pwede be strategic in your delivery. May tactfulness na tinatawag. Pinapaliwanag ko lang yung konsepto. Yung konsepto brutal. Pero yung tactfulness, kung paano mo i-deliver yung message, ayan po ay medyo may art. No? May makanya-kanyang galaw yan. Okay. Anyway, going back to sa topic. When I first time giving the deadline, people who lack time to think will make mistakes. So set your deadlines to them. No. Deadline mo, patong mo sa kanila. Okay, so pwede po yung magawa. And for example, yes, may deadline din ako. May pang next year ako na deadline. Dapat by September next year, ako po ay retired na from corporate. Okay? May mga ano po kasi, tawag dito, ay yung mga first time na ginagamit sa inyo ng mga sellers, for example, ganyan. Naku, huling ano na to, huling batch na to, parang ganyan. Pag hindi ka bumili, next year na uli. Yung mga ganyan. O bigyan kita ng discount lang hanggang mamaya alas 12. Pag hindi mo pa ito binili, wala na yung discount. First time po yung tawag doon. Okay? Ang ginagawa ng mga tao is ina-upset nila yung timing ng ibang tao. And that is a first time. Gumagalaw ka according to their own pace. So, kaya nga yung natin, yung topic natin na to is an art of timing. Okay? So, ganyan din yung mga magicians. Nagmamagic ako sa card. May mga tinatawag na force card.
Ibig sabihin, kunwari pinapili kita. Pero sa umpisa pa lang talaga, ang kinuha mong card, yung gusto kong makuha mo. So, magugulat ka kung wari, hindi ko alam na nakuha mo na pala. Pero force cards po yung tawag doon. And yung mga magician magaling dyan sa art of timing. Kahit kaya niya nang kunin yung magic ng 1 minuto, medyo patatagalin niya, may dadramahan pa siya, lalagyan niya pa ng kwento. Okay? Last time. Yung tinatawag po natin end time. Yung end time po, marami po kasing tao, they can play the game na sobrang ganda ng sayaw. Pero it doesn't mean a thing unless you know how to finish, how to conclude, how to close. Marami pong ibang tao, akala mo patient. Patient sa relationship, patient sa sa trabaho. Pero sa totoo, duwag. Duwag lang na i-force yung moment nila. Ang end time po is you give finality with your goals. Kinakailangan na natin tuldukan to kasi expired na. Okay? Nung nag-aaral po ako ng project management, ayan yung caution sa akin nung mentor ko sa project management. Ang lagi niya sinasabi, most of the time, ang mga project hindi nagwa 100% completion. Kasi yung pinakahuli, na natitira 5% of the project, ayaw nilang tapusin. Katulad ng disband. Yung maghiwa-hiwalay ng grupo kasi tapos yung project. Sobrang saya pa nila magkakasama. Okay? So, ginagawa na, pinapatagal nila yung project. Kasi masakit yung separation. Okay? Pero baka hindi ka magkaroon ng bagong project hanggat hindi tapos itong project mo na to. So, kinakailangan po talaga ng end time. Marami po akong kino-coach na seafarer at tinatanong ko po sila lagi, what is your exit strategy? Ibig sabihin ng exit strategy, pag pinasok mo isang bagay, alam mo na dapat kung anong criteria mo para mag-exit. Kung nursing man yan, kung seamanship, kung pagpabarko man yan, you decide, you strategize your exit strategy. For example, mix, ang strategy ko, capital based. Pag nabuo ko yung 2 million, for example, na capital, ayoko na sa career na yan. Okay, sige, that's good. Mix, ang strategy ko is edad. Pag ako nag-35, automatically, bibitaw na ako. Okay, yung strategy na yan. Strategy mo yan eh. Mix, ang sa akin is rank. Pag naabot ko yung certain rank, certain position, pwede na ako mag-exit. Okay? Yung iba, sasabihin, mix event. Pagka graduate na yung anak ko, wala na akong pinag-aaral, resign na ako. O namatay na yung parents ko na pinagbigyan ko lang, resign na ako. Okay? So, may mga kanya-kanya pong exit strategy. At ayun po yung end time nyo. Ang mga tao kadalasan, wala pong exit strategy. Kaya natatrap. Hindi po na ma-practice yung art of timing because they get comfortable with the routine. Okay na ako dito. Masaya na ako dito. Kampante na ako dito. Okay? And walang problema doon. Gusto mo yan eh. Basta ginusto mo basta intentional ka. Ang problema lang, what if you're meant to do something greater than that? Na something fulfilling para sa'yo. Diba? Kaso nga lang, dahil hindi malinaw sa'yo exit strategy mo, at hindi ka makapag-build ng plan kung saan i-execute mo siya, pumepetics tayo. O kaya, we get trapped, we get comfortable with that. Okay? So, that is the end time. Now, reversal. As I've said, kokonti po ang mga loss of power na walang reversal. And this law is included. There's no apparent or possible reversal in this law. You must master the art of timing if you wish to have fulfilling, successful, and meaningful na life. Okay? Walang reversal. Master Coach approach. First, if you're going to do something, you check the posture of your heart. Hindi ko po alam dati yan. Pero po, last year po,
during the defense, may isa pong apprentice na defending to get the title for master coach. Required po kami mag-hire ng coach kung kami po ay sasalang sa defense. Tapos nung tinatanong yung si pastor, ano po siya, ng isang simbahan, pastor siya, at the same time life coach. Nung tinatanong siya ng master coach ng panel, Coach Pastor, anong goal ang gusto mong gawin, pinag-usapan nyo ng coach mo? Tapos sabi ni pastor, time management coach. Tapos sabi ng nung master coach, nung magsa-certify, anong time management? Hindi mo mamamanage yung time. Sabi niya, kahit dagdagan kita ng additional na 10 oras per day, pag ayaw mong gawin isang bagay, hindi mo magagawa yan. Okay? Hindi ka kulang sa oras. Ito yung sasabi ni Shirina sa talk niya kahapon. Okay? Hindi ka kulang sa oras. Ang tanong, sabi ko, ano ba yung hindi mo magawa? Tapos sabi ng pastor, hindi ko po magawa yung yung mga sermons na dapat i-deliver ko sa sa simbahan. Okay? Tapos sabi nung pastor, master coach, tawag dito, gaano ka ka-excited gumawa ng sermon? Tapos sabi nung pastor, are you questioning my commitment to my flock, to my audience? Tapos sabi nung master coach, Coach Pastor, hindi ko kino-question sa'yo ang commitment mo. Ang kino-question ko sa'yo yung excitement mo. Gaano ka ka-excited gawin yan? Hindi makasagot si Pastor. Gaano ka ka-excited makipag-sex sa asawa mo? Nagulat si Pastor. Tapos iba yung ngiti. Bakit magkaiba ka ng reaksyon? Tapos lumabas din sa bibig ng pastor na karamihan ng umaattend dun sa audience niya, binabackstab siya at nalalaman niya. Nalalaman niya sa likuran. Nalalaman niya na may mga taong binabadmouth siya sa ibang mga kasama niya. So para sa kanya, yung gumawa ng sermon, mahirap. Iniiwasan niya kasi baka hindi niya mapigilan sarili niya magpatama siya o kaya nahihirapan siya mag-forgive sa mga nagbabackstab sa kanya. Yung mga ganun. So makikita mo, yung master coach approach natin, kung may hindi kayo magawa, hindi nyo ma-master yung art of timing, you check your emotions, you check your posture of the heart. Baka mamaya kasi nagpe-press release ka na, wala kang oras. Pero sa totoo, may masakit, tinatakbuhan mo, ayaw mong harapin. Ayaw mo kasi, harapin. Tumatakas ka. Ayun po yung una. Another master coach approach, you trust the process. Okay? Be patient with the process. Kasi dito ka makakapag-build ng strong na foundation. Ang metaphor po natin dito, nagluluto ka ng, for example, ng ulam. Okay? Pag masyadong intense ang apoy, sunog ang labas, hilaw ang loob. May mga luto po na kinakailangan ng tinatawag na slow cook. And yung slow cook na yon, yes, it needs your patience. Okay? It needs your patience. Patience is you suffer. And kung ayaw mag-suffer, magiging mainipin ka. Patience is you suffer while waiting, you suffer while struggling, you suffer while withholding, you suffer while enduring, you suffer while waiting. Reflective question. The only way you can master the art of timing is by anchoring it to your ideal future. Ibig sabihin, meron kang gusto marating. Pero paano mamamaster yung art of timing kung hindi mo nga alam kung saan ka papunta? Kaya tayo pumipetics kasi kahit anong ilakad naman natin, magmadali man tayo, maliligaw pa rin tayo kasi we don't know our direction. Hindi natin alam kung anong bibigay sa atin ng meaning, ng kabuluhan. Okay? So, ang question po natin dyan, if you want to master the art of timing, what is your ultimate scenario?
Ano ba ang ultimate scenario mo? Ano ba yung nakikita mo in your future? Okay? Katulad ni Luffy, sa One Piece, alam niya. Alam niya yung pagiging Pirate King niya. Malinaw. Yung proseso, patient siya doon, no? Kaya niya mag-detour. Oh, kaya niya mag-detour. Pero yung ano niya, yung end game. Okay? Yung kanyang ultimate scenario malinaw. Ang ganda rin ng pagkakagawa ng end game ng Marvel. That is 10 years in the making. 'Di ba? The moment na matapos yung Iron Man, alam nila na magkakaroon ng end game. Pero in between, hindi pa malinaw. Hindi talaga malinaw. Maraming mga revisions na ginagawa in between. Okay? Pero at the end, wow, that is how you close an epic. Pagkapanood ko doon, wow. Okay. Siguro dahil fan talaga ako. Okay? So that is the ating reflective question. If you want to master the art of timing, what is your ultimate scenario? Okay? And again, maraming salamat sa mga nanonood sa YouTube. Thank you everyone. And see you again next time. Bye-bye.